Sa sandaling winasak ni Bathalang Gargan ang yelo ng Mine Ave, isang bathalang matagal nang natutulog ang muling nagmulat. Ang paggising ng bathala ng Niebe ay hindi hudyat ng digmaan, kundi simula ng isang pagtatagpo ng mga itinadhana. Maghaharap ang anak ni Mira, si Mitena, ang bathala ng pagkawasak, ang ama ni Dea, at ang hari ng walang hanggang taglamig sa puso ng nagyeyelong kaharian ng Mineave. At bago magsimula ang kwento, baka pwede po munang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat, mga ka-Encantadix. Ang pagbangon ng bathala ng Niebe, Mineave. Sa sandaling ang Mineave ay muling nasugatan ng yapak ng pagkawasak. Ang yelong matagal nang natutulog ay gumalaw. Hindi ito paggising ng galit, kundi pagbangon ng isang alaala na mas matanda pa sa mga trono. Ang Niebe ay hindi na bumabagsak. Ito'y tumindig. Mula sa kailaliman ng mga kristal, umangat ang tinig na minsang naging panata ng mga bundok at hangin. Ang bathala ng Niebe ay hindi ipinanganak sa digmaan. Siya'y isinilang sa sakripisyo. Sa bawat patak ng lamig, ay dala niya ang katahimikang kayang pumigil sa kaguluhan. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, ang Mineave ay huminga ng sabay-sabay. Ang mga bitak ng yelo ay nagsara. Ang mga sugat ng kaharian ay tinakpan ng kristal na hindi kayang wasakin ng takot. Hindi siya dumating upang maghari. Hindi rin upang maghiganti. Siya'y bumangon sapagkat may anak na tumayo sa harap ng bathala at may amang handang bumigay upang mabuhay ang mundo. Ang Niebe ay kumilala sa dugong iyon. Dugong hindi hiniling ang kapangyarihan ngunit tinanggap ang pananagutan. Sa kanyang bawat hakbang, ang panahon ay bumagal. Ang mga anino ay huminto. Ang apoy ay natutong yumuko. Hindi dahil pinatay ang init, kundi dahil pinaalala sa mundo ang kahulugan ng balanse. Sa malayo, naramdaman ni Gargan ang pagbabago. Hindi ito hamon ng lakas, kundi presensyang hindi niya kayang lunukin. Ang pagkawasak ay umatras ng isang hininga sapagkat alam nitong ang Niebe ay hindi kaaway na winawasak, ito'y kaaway na nagtatago. At sa gitna ng nagbabagong Encantadia, ang bathala ng Niebe ay humarap sa hangin at lupa, sa apoy at kaayusan. At sa isang anak na may pangalan sa hangin, hindi siya nagsalita. Hindi niya kinailangan, sapagkat sa pagbangon niya, ang mundo ay muling natutong maghintay. At sa mga tala ng Mineave, isang bagong linya ang tahimik na naisulat. Kapag ang digmaan ay hindi na kayang pigilan, ang katahimikan ang siyang lalaban. Hindi kailanman hinangad ng bathala ng Niebe ang digmaan. Siya ang katahimikan ng nagyeyelong mundo, ang lamig na nagbabantay upang manatiling buo ang balanse ng lahat ng kaharian. Ngunit nang ang Mineave ay paulit-ulit na wasakin ng yapak ng pagkawasak, ang kanyang katahimikan ay nabiyak. At doon, ang Niebe ay nag-alab. Mula sa puso ng mga kristal ay tumindig si Bathalang Nibaryon, ang hari ng walang hanggang taglamig, ang tagapagbantay ng Niebe bago pa man likhain ang mga trono. Ang kanyang presensya ay hindi nagdadala ng takot, kundi paggalang. Ngunit sa sandaling makita niya ang pagkalusaw ng yelo sa hawak ni Bathalang Gargan, ang kanyang mga mata ay nagliyab sa asul na apoy. Hindi iyon galit, iyon ay panata. Sa unang paghampas ng kanyang kapangyarihan, ang hangin ay naging kristal, ang Niebe ay naging sandata, at ang kalangitan ay napunit sa pagitan ng lamig at kawalan. Ang asul na ningas ng taglamig ay sumalpok sa itim na pagkawasak, at ang mundo ay halos hindi makapili kung alin ang mananaig. Ngunit ang lakas ni Gargan ay hindi kayang talunin ng katahimikan lamang. Ang kanyang kapangyarihan ay lumalamon sa lahat ng anyo, init man o lamig, liwanag man o dilim. Sa bawat sagupaan, may bahagi ng mundo ang naglalaho. Umatras si Nibaryon, hindi dahil siya'y natalo,
kundi dahil nakita niya ang katotohanan. Ang digmaang ito ay hindi laban ng dalawang bathala lamang. Sa gitna ng pagguho, sumugod si Mitena. Ang dugong sa Pirian ay kumislap na parang bituin sa niyebe. Kasunod niya si Haring Azurion, sugatan ngunit matatag. Ang yelo ay muling kumapit sa kanyang baluti na parang sariling hininga. Sandali nilang napigil ang pagkawasak. Sandali lamang. At sa katahimikang iyon, napagpasyahan ang pag-urong. Hindi ito pagtakas. Ito ay paghahanda. Habang ang niyebe ay muling nagsara sa likuran nila, binanggit ang mga pangalang may kapangyarihang lampas sa mga Diyos, ang mga sangagre na nagtataglay ng balanse, at ang mga anak ni Diwan, Agnem at Mira, dugong isinilang sa pagitan ng liwanag at alaala. Sapagkat upang madaig ang bathala ng pagkawasak, kailangan ang lahat ng pinagmulan, ang niyebe, ang hangin, ang lupa, ang apoy, at ang alaala ng mga mundong nauna. At sa pag-urong ng mga bathala at hari, ang asul na apoy sa mga mata ni Baryon ay nanatiling nagliliyab. Hindi bilang banta, kundi bilang pangakong babalik siya na hindi na mag-isa. Si Luminor, ang anak ni Diwan, Agnem at Mira, ay isinilang na may kapangyarihang hindi ipinagkaloob ng mga bathala kundi hinubog ng alaala ng mundo. Ang kanyang lakas ay hindi pagmamay-ari ng iisang brilyante. Ito'y salamin ng apat. Sa kanyang paghinga, nagagaya niya ang agos ng tubig, ang galaw na kayang magpagaling at sumira ng sabay. Sa isang hakbang, tinatawag niya ang hangin, mabilis at hindi mahahawakan. Dala ang bulong ng kapalaran. Sa pagtibok ng kanyang puso, nag-aalab ang apoy, hindi lamang upang manunog, kundi upang magbigay liwanag sa dilim. At sa pagtindig niya sa lupa, sumasagot ang lupa, matatag at hindi sumusuko. Ngunit ang kapangyarihan ni Luminor ay pansamantala. Hindi niya inaangkin ang lakas ng apat na brilyante. Kaya niyang tularan, hindi lubos na ariin. Sa bawat paggaya, may kapalit na pagod sa kanyang katawan at bitak sa kanyang espiritu. Nang humarap siya kay bathalang Gargan, unang gumalaw ang apat na elemento sa iisang anyo. Ang tubig ay naging talim. Ang hangin ay naging pader. Ang apoy ay naging sigaw. At ang lupa ay naging kalasag. Sandaling napaatras ang dilim at ang mundo ay huminga ng pag-asa. Ngunit ang lakas ni Gargan ay hindi sumusunod sa batas ng mga elemento. Ang kanyang kapangyarihan ay kumakain sa mismong pinagmumulan ng lakas. Sa bawat atake ni Luminor, may bahagi ng apat na elemento ang unti-unting nauupos, parang kandilang nauubos sa sarili nitong liwanag. Kasabay ng bathala ng pagkawasak ay ang hukbo ni Zaor, mga nilalang na hinubog sa takot at pagkasira. Habang nakikipaglaban si Luminor sa isang Diyos, ang kanyang katawan ay unti-unting pinupunit ng dami at bangis ng mga kalaban. Hindi kinaya ng kanyang lakas ang sabayang bigat ng bathala at hukbo. Hindi siya bumagsak dahil mahina. Siya'y umatras dahil ang kapangyarihang gumagaya ay hindi pa sapat upang talunin ang kapangyarihang lumilikha ng kawalan. At sa kanyang pag-atras, isang katotohanan ang naging malinaw sa lahat. Hindi sapat ang iisang himala. Hindi sapat ang apat na elemento. Upang mapabagsak si bathalang Gargan, kailangan ang buong dugong hinirang. Ang mga sangagre, ang mga hari, ang mga bathala ng balanse, at ang anak na kayang pumili kung kailan lalaban at kailan mabubuhay. At doon nagsimulang magbago ang kanilang plano. Kung nagustuhan ninyo ang kwento at ang mundo ng Main Ave, ipaalam ninyo sa akin sa comments. Ang kapalaran ng mga bathala, mga sangagre, at ng nagyeyelong kaharian ay hindi pa nagtatapos. Kung gusto ninyong ituloy ang alamat, mag-comment lang at gagawin natin ang part 2. Salamat mga ka-Encantadix!